Wala kang silbi, isa kang pabigat. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Amihan na parang mga bubog ng yelo. Ang mainit na halimuyak ng adobong pinag-ingatan niyang lutuin, ang paborito ni Elias, ay tila naglaho sa hangin, napalitan ng lamig ng pagkasuklam na nagmumula sa kanyang biyenan, si Belen. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala. Ang mga kamay na kanina lang ay abala sa paghahanda ng hapunan ay nanigas sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri, ang pagbara ng kung anong pait sa kanyang lalamunan. Itinayo ko ang tahanang ito sa pagmamahal at sakripisyo. Bakit sa isang iglap, ako ang naging dayuhan dito? Kanina lang, ang lahat ay payapa. Ang kanilang munting mundo ay puno ng kulay at tawa. Nakaupo ang 5 taong gulang nilang anak na si Mateo sa sahig, abala sa pagguhit ng kanilang pamilya gamit ang mga krayola. Isang malaking bahay, 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw na nakangiti. Mama, look. This is Papa. This is you. And this is me. Ipinakita ni Mateo ang kanyang obra maestra, ang mga mata nitong kumikinang sa tuwa. Hinaplos ni Amihan ang buhok ng anak, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ganda naman niyan, anak. Ipakita natin kay Papa pag uwi niya, ha? For sure, matutuwa yon. Ngunit ang pag-uwing iyon ang naging simula ng kanilang pinakamadilim na bangungot. Bumukas ang pinto nang may hindi pangkaraniwang lakas at iniluwan nito si Elias. Ang kanyang mukha, na karaniwang nagliliwanag sa tuwing makikita sila ni Mateo, ay nababalot ngayon ng anino ng pag-aalala at pagod. Sa likod niya ay may 2 unipormadong pulis. Huminto ang mundo ni Amihan. Ang sandok na hawak niya ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ng isang maikling kalansing sa sahig na tila yumanig sa buong kabahayan. Elias, anong nangyayari? Hirap niyang tanong. Walang salitang lumabas sa bibig ni Elias. Tanging isang tingin ng paumanhin at sakit ang naibigay niya bago isang malamig na metal ang pumulupot sa kanyang mga pulso. Sir Elias Verano, inaaresto ka namin sa salaang pandarambong at katiwalian, deklara ng isa sa mga pulis sa isang boses na walang emosyon. Pandarambong, katiwalian. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amihan, mga salitang hindi niya kailanman inakalang maririnig na may kaugnayan sa pangalan ng kanyang asawa. Si Elias, ang pinakamabait at pinakamatapat na taong kilala niya. Paano? Mama! Ang sigaw ni Mateo ay pumunit sa katahimikan. Tumakbo ito palapit sa ama, ngunit hinarang ng isang pulis. Bago siya tuluyang ilabas, nagawa ni Elias na ilagay ang isang pirasong candy sa palad ng anak. Mateo, anak, maging matatag ka para kay mama, ha? Bulong nito, ang boses ay basag. At pagkatapos, nawala na siya. Isinara ang pinto at kasabay nito ay ang pagsasara ng lahat ng liwanag sa buhay ni Amihan. Ang sumunod na mga sandali ay isang mabilis na pagbulusok sa impyerno. Dumating ang kanyang biyenan na si Belen, hindi para mag-alok ng tulong, kundi para maghahasik ng lason. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang bawat salita ay isang latigo. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Mula nang dumating ka sa pamilyang ito, puro kamalasan na lang ang dala mo. Sigaw ni Belen. Dinuduro-duro si Amihan. Minulat mo ang anak ko sa kahirapan. At ngayon, dahil sa'yo, isa na siyang kriminal. Hindi po totoo yan, Mama. Inosente si Elias. Pakiusap ni Amihan, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Wala akong manugang na malas. Ang galit ni Belen ay umabot sa sukdulan. Pumasok ito sa kanilang silid at walang awang inihagis palabas ang kanilang mga damit. Ang mga damit ni Mateo, ang mga laruan nito,
Ang iilang damit ni amihan, lahat ay lumipad sa sahig na parang basura. Umalis kayo! Lumayas kayo sa pamamahay ko! Ngayon din! Doon nagsimula ang lahat. Sa ilalim ng tingin ng mga kapitbahay na nagbubulungan, sa gitna ng sala, kung saan kanina lang ay puno ng pangarap, tinanggap ni amihan ang unang dagok. At habang tinitingnan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, isang mas masakit na katotohanan ang sumampal sa kanya. Ito ang pangalawang dagok, ang pagtatakwil, ang ganap na pag-abandona. Sa gitna ng kaguluhan, nasulyapan ni amihan ang telepono ni Elias na naiwan sa mesa. Umilaw ang screen nito. Nagpapakita ng isang mensahe mula kay Aurelio Santillan, ang matalik na kaibigan at amo ni Elias. Tapos na ang usapan. Salamat sa lahat. Ang simpleng mensahe ay nag-iwan ng isang katanungang puno ng lason sa kanyang isipan. Binuhat ni amihan ang natutulog at umiiyak na si Mateo mula sa sahig. Pinulot niya ang iilang damit na abot ng kanyang kamay. Ang bawat hakbang palabas ng pinto ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Wala siyang pera. Wala siyang pupuntahan. Ang tanging dala niya ay ang kanyang anak at ang bigat ng isang kasalanang hindi nila ginawa. Habang papalabas siya, isang malakas na puwersa ang nagtulak sa pintuan upang ito ay sumarado. Ang tunog ng paglak ng trangka ay hindi narinig ng kanyang tainga, kundi ng kanyang buong kaluluwa. Isang tunog na nagsasabing, mag-isa na lang siya sa laban na ito. Nakatayo siya sa labas ng tarangkahan, yakap ang anak, habang ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanilang mga balat. Iniwan silang dalawa sa gitna ng kawalan. Ang malamig na pagkakasara ng tarangkahan ay nag-iwan ng butas sa puso ni amihan. Parang isang panaginip ang lahat, isang masamang panaginip na pinipilit niyang takasan, ngunit imposible. Ang kanyang anak na si Mateo ay umiiyak pa rin. Ang maliliit na kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit. Naghahanap ng katiyakan sa isang mundong biglang gumuho. Ang mga lampos sa kalye ay nagbibigay lamang ng malabong liwanag, sapat lamang upang makita nila ang kanilang mga anino na humahaba at lumiliit sa bawat hakbang. Mama, Mama, bakit tayo pinalayas ni Lola? Ang boses ni Mateo ay puno ng lungkot, nagpunit sa katahimikan ng gabi. Huminga si amihan ng malalim, pilit pinipigilan ang sariling hikbi. Hindi niya kayang makitang umiiyak ang kanyang anak. Shh, anak. Gusto lang ni Lola na magpahinga tayo sa ibang bahay muna, okay? Adventure natin to. Pilit siyang ngumiti, kahit na naramdaman niya ang pagkabasag ng kanyang kaluluwa. Walang direksyon silang naglakad, tinutulak ng malamig na hangin at ng pakiramdam ng kawalan. Ang bawat bahay na madaanan nila ay tila nagpapahiwatig ng kanilang nawalang kanlungan. Sa huli, nakarating sila sa isang eskinita na napakalayo sa kanilang dating bahay, puno ng matatandang bahay tuluyan na dikit-dikit. Ang amoy ng alikabok at amag ay bumati sa kanila, kasama ang bahagyang simoy ng kanal. Nakakita si amihan ng isang signboard na may nakasulat na For Rent. Ang pinto ay gawa sa luma at kalawangin na yero. Pinisil niya ang huling ilang daang piso na nasa kanyang bulsa. Ito lang ang kaya niya. Sa loob, isang maliit na silid ang sumalubong sa kanila. Ang pader ay may mga bakas ng lumang pintura na nagkabalat-balat na. Ang kisame ay may mga bahid ng tulo at ang nag-iisang bintana ay nagpapakita lamang ng pader ng katabing gusali. Ang mga gamit na pinulot nila mula sa kalsada ay nakakalat sa sahig. Naupo si amihan sa isang sulok, yakap-yakap ang anak. Ang mga pader ng silid ay tila lumiliit. Bumibigat sa kanyang balikat ang lahat ng pangyayari. Mula sa maluwang at marangyang bahay, ngayon ay narito sila sa isang kulungan na masikip. Mula sa mainit na kama, ngayon ay nasa sahig lang sila sa iisang lumang kumot.
Mama, gutom ako. Mahinang bulong ni Mateo. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. Tumayo si Amihan. Ang mga binti niya ay nanghihina. Hindi siya pwedeng bumigay. Kailangan siya ng kanyang anak. Gamit ang huling pera, lumabas siya at naghahanap ng makakainan. Nakakita siya ng isang maliit na karinderya na bukas pa. Binili niya ang pinakamura, isang mangkok ng lugaw para kay Mateo. Nangako siya sa sarili na hindi siya kakain hanggat hindi pa nabubusog ang kanyang anak. Bumalik siya sa silid at pinakain si Mateo ng dahan-dahan. Ang mainit na lugaw ay tila nagbigay ng kaunting init sa kanilang malamig na gabi. Habang pinapakain niya si Mateo, isang matanda ang dumaan sa harap ng kanilang pinto. Nakita nito si Amihan at ang kanyang anak. Lumapit ito at nagtanong ng may pag-aalala sa boses, "Ay ineng, bago ka ba rito? Anong nangyari sa inyo at gabi na kayo dumating?" Ikinuwento ni Amihan sa basag na boses ang kanilang kalagayan. Ang matanda, na nagpakilalang si Aling Pacing, ay umiling-iling habang nakikinig. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ito na may dalang isang lumang kumot at 2 pirasong pandesal. "Kulang yan sa inyo. Pasensya na, iyan lang ang kaya ko." Ang maliit na galaw na yon ay tila isang tanglaw sa kanilang kadiliman. Sa gitna ng lahat ng pait, mayroon pa ring kabutihan. Nagpasalamat si Amihan at ipinaghugas niya ang matanda ng pinggan bilang kapalit. Nang gabing iyon, matapos matulog ni Mateo, kinuha ni Amihan ang lumang kumot ni Aling Pasing at ipinangkumot sa anak. Sa kanya ito kinantahan ng isang lumang himig na lagi niyang naririnig sa kanyang ama noon, isang awit tungkol sa pag-asa sa gitna ng unos. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit ang yakap niya sa anak ay mahigpit, puno ng pangako. Nagising lamang ang diwa ni Amihan sa gitna ng gabi. Narinig niya ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa butas sa bubong, lumilikha ng isang mabagal at paulit-ulit na tunog sa isang palanggana na nakalagay sa sahig. Hindi ito ang tunog ng ulan sa labas, kundi ang patuloy na pagdanak ng kanyang kalungkutan. Sa kanya naalala ang isang lumang kwaderno na naiwan sa mesa ni Elias. At nang dahan-dahan niya itong binuksan, ay nakita niya ang mga hindi maintindihan na mga numero at mga sulat kamay. Biglang umilaw ang kanyang lumang cellphone, isang unknown number. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang answer. Isang malalim at malamig na boses ng lalaki ang kanyang narinig. Puno ng babala. "Huwag kang magtanong kung ayaw mong isunod ang anak mo." Ang telepono ay nawala ng signal. Napaupo si Amihan sa sahig, yakap ang kanyang sarili. Ang boses na yon, ang lamig ng banta sa buhay ng kanyang anak. Hindi niya ito kayang kalimutan. Sino siya? Bakit niya ginagawa ito? "Mateo?" Bulong niya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at takot. Ang banta na yon ay pumukaw sa isang bagay na natutulog sa loob niya. Sino man ang gumawa nito sa kanila, hinding-hindi niya hahayaan na saktan nila ang kanyang anak. Hinding-hindi niya papayagan. Ang malamig na banta sa telepono ay nagpatigas sa bawat ugat sa katawan ni Amihan. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapalaya kay Elias, kundi sa kaligtasan ni Mateo. Ang takot ay naging gasolina. Nagtulak sa kanya na kumilos. Kahit na halos wala na siyang lakas, ang unang nasa isip niya ay si Aurelio Santillan, ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa, ang amo ni Elias. Kung may makakatulong sa kanya, siya iyon. O sa akala niya, kinaumagahan, matapos ihatid si Mateo sa daycare, na ipinayong subukan ni Aling Pasing, isa sa mga tulong na kaniya-kaniyang bigay ng mga kapitbahay sa kanila. Naglakad si Amihan patungo sa gusali ng San Aurelio Holdings. Ang mataas na gusali ay tila umabot sa ulap, isang matayog na simbolo ng kapangyarihan at yaman.
Ang bawat hakbang niya ay parang pagpasok sa isang mundo na hindi na niya kinabibilangan. Isang mundo na dati bahagi ng kanyang buhay. Ang mga salamin sa bawat palapag ay sumasalamin sa kanyang pagod na mukha, sa kanyang lumang damit. Isang matalim na kaibahan sa mga nakikita niyang naglalakad sa paligid. Mga taong may suot na mamahaling kasuotan at kumikinang na sapatos. Nakarating siya sa opisina ni Santillan. Ang kalihim nito, isang mataray na babae na dating nginingitian siya. Ngayon ay tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa. "May appointment ka ba, ma'am?" tanong nito, puno ng pagdududa. "Wala, pero kaibigan ako ni Sir Elias. Kailangan ko lang makausap si Sir Aurelio. Importanteng importante." Pakiusap ni Amihan. Ang boses ay nanginginig. Sa huli, pinapasok din siya. Bumungad sa kanya ang opisina ni Santillan. Malaki, moderno, at puno ng mamahaling kagamitan. Nakaupo si Santillan sa kanyang malaking upuan, nagpapanggap na abala, bago siya tingnan ng may malalim na pag-aalala. "Amihan, my God, what happened to you? Bakit ngayon ka lang lumapit?" tanong nito. Tumayo at lumapit sa kanya. Akmang hahawakan ang kanyang braso. Ngunit umatras si Amihan. Ang init ng kanyang palad ay tila isang bagay na nagdudulot ng kaba sa kanya. Ikinuwento ni Amihan ang lahat. Ang pagkadakip kay Elias, ang pagpapaalis sa kanila ni Belen, ang pagbabanta sa telepono. Bawat salita ay puno ng hinanakit at pakiusap. Humiling siya ng tulong ng anumang paraan para mapatunayan ang kawalang sala ni Elias. Umiling-iling si Santillan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pakunwaring kalungkutan. "Amihan, I truly sympathize with you. Masakit din para sa akin na mangyari ito sa kaibigan ko. Pero, ang ebidensya kasi, Amihan, ang bigat. Isang pagbuntong hininga ang kanyang pinakawalan. Everything points to Elias. We even have witnesses, Amihan." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita ng simpatiya, merong isang bagay sa mga mata ni Santillan na nagpanginig kay Amihan. Isang malamig na ningning, isang pag-iwas. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin ng direkta sa kanya. Sa halip ay nakatuon sa isang hindi nakikitang punto sa likod niya. "Naiintindihan ko na masakit ito para sa iyo, Amihan. Pero minsan, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. It's too late." "Paano, kaibigan? Hindi mo ba siya tutulungan?" Halos hindi na lumabas ang mga salita mula sa bibig ni Amihan. Naglakad si Santillan pabalik sa kanyang mesa at kinuha ang isang makapal na brown envelope. "Here. Alam kong mahirap ang kalagayan mo ngayon. Ito ay mula sa akin. Isipin mo na lang na ito ang huling tulong ko para kay Elias. Gamitin mo para sa'yo at sa anak mo." Inabot niya ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng hawakan niya ito. Hindi ito tulong. Ito ay limos. O mas masahol pa, bayad para sa kanyang pananahimik. Ang nakaraang gabi, ang banta sa telepono, ang pag-iwas ni Santillan, lahat ng ito ay unti-unting nabuo sa isang nakakapanindig balahibong realization. Maaring may kinalaman siya. Pagkatapos ng pagbisita kay Santillan, dumiretso si Amihan sa bilangguan. Ang amoy ng luma at sarado na hangin ay bumati sa kanya. Nakita niya si Elias sa isang silid ng pagdalaw. Ang mga mata nito ay mugto, ang mukha ay payat. Ang kanyang asawa, na dati puno ng sigla at lakas, ngayon ay tila isang balat at buto na lang. Elias. Ang kanyang pangalan ay lumabas sa labi niya bilang isang bulong. Nag-umpisa siyang magkwento tungkol sa kanyang pagdududa kay Santillan, sa mensaheng nakita niya sa telepono, sa banta sa buhay ni Mateo. Ngunit bago pa siya matapos, umiling si Elias. "Amihan, please, hindi iyan si Aurelio. Matagal na kaming magkaibigan. Imposible. Tinutulungan niya ako. Ginagawa niya ang lahat." May hinanakit sa boses ni Elias,
Hinanakit na hindi niya inaasahan. Huwag kang maging ganyan, amihan. Mas lalo mo lang akong pinahihirapan. Ang mga salita ni Elias ay parang mga kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ang taong pinaglalaban niya, ang taong isinasakripisyo niya ang lahat, ay hindi naniniwala sa kanya. Ang sakit ng pagtatakwil mula sa kanyang kaibigan ay tila kasing tindi ng sakit ng pag-aalinlangan mula sa kanyang asawa. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, ganap na nag-iisa sa kanyang laban. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga mata, hindi luha ng awa sa sarili, kundi luha ng matinding pait. Paano niya ipagpapatuloy ang laban kung maging ang sarili niyang asawa ay tinatalikuran siya? Umalis si amihan sa bilangguan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Ang brown envelope mula kay Santillan ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Sa labas, tumapat ang liwanag ng araw sa sobre at tila naramdaman niya ang malamig na pag-ihip ng hangin sa kanyang balat. Mayroon bang katotohanan sa likod ng lahat ng pagpapanggap na ito? Kailangan niyang malaman. Para sa kanya. Para kay Mateo. Kung walang ibang maniniwala sa kanya, siya na lang. Siya na lang ang magsisilbing boses ng katotohanan. Ang pagkadismaya mula sa pagdalaw kay Elias ay bumalot kay amihan na parang isang malamig na kumot. Ngunit hindi siya pwedeng magpatalo sa damdamin. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Mateo at para sa katotohanan na alam niyang umiiral. Ang brown envelope mula kay Santillan ay nanatiling buo, nakatago sa ilalim ng lumang kutsyon sa kanilang silid tulugan. Hindi niya ito ginastos. Ayaw niyang tanggapin ang limos mula sa isang taong pinaghihinalaan niya. Nagsimula si amihan sa paghahanap ng trabaho. Lumabas siya bawat umaga. Iniwan si Mateo kay Aling Pacing na nag-aalaga sa kanya ng walang bayad. Dala ang tanging pag-asa na makakita ng kahit anong pwedeng pagkakitaan. Naisip niya ang kanyang mga kasanayan. Magaling siyang magluto, malinis at masipag siya. Kaya niyang maging isang katulong. Ang pagod ay nagtatakda sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga braso ay nananakit sa bawat pilit ng ngiti. Isang araw, habang naglalakad siya sa isang mas tahimik na bahagi ng bayan, nakita niya ang isang lumang bahay. Malaki ito, ngunit ang hardin nito ay tila napabayaan, puno ng tuyong dahon at ligaw na damo. Ang mga pader ay natuklap na ang pintura at ang mga bintana ay tila laging nakasarado, nagtatago ng isang kwento. Sa labas ng tarangkahan, may nakasabit na maliit na karatula. Kailangan ng katulong. Nag-aalangan man, lumapit si amihan at kumatok sa matibay na pintuan na gawa sa kahoy. Mayroong lumabas, isang matandang babae na may malungkot na mga mata. Nagpakilala si amihan at ipinahayag ang kanyang interes sa trabaho. Hindi nagtagal, siya ay tinanggap. Ang sweldo ay maliit, ngunit sapat para sa kanilang dalawa ni Mateo. At mayroon pang allowance para sa pagkain. Ang bahay ay pag-aari ng isang retiradong hukom, si Kalawid Montemayor. Bihira itong lumabas ng kanyang silid, at kapag lumabas man, laging may kasama itong nurse. Nakita ni amihan ang kalagayan ng hukom, nakaupo sa wheelchair, ang kalahati ng katawan ay paralisado, at ang kanyang mga mata ay laging malayo ang tingin, tila nakatingin sa isang nakaraang hindi na mababalikan. Ang buong bahay ay may aura ng kalungkutan, isang mabigat na ulap na bumabalot sa bawat sulok. Naramdaman ni amihan ang matinding pakikiramay. Ang hukom ay tila isang puno na naputol ang sanga, naiwan na mag-isa at malungkot. Araw-araw, nililinis niya ang bahay ng may pag-iingat, nagluluto ng pagkain at inaayos ang hardin, umaasang kahit paano ay makapagdala ng kaunting liwanag sa madilim na kapaligiran. Isang hapon, habang abala si amihan sa paglilinis ng silid ng hukom, nagising si Mateo na may mataas na lagnat. Nabalisa si amihan. Wala siyang pera para sa doktor at gamot. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot.
Agad siyang nagpainit ng tubig at pinunasan ng kanyang anak. Pilit pinapababa ang temperatura. Nakita ng nurse ang kanyang pag-aalala at ipinagbigay alam sa hukom. Hindi nagtagal. Nakita ni Amihan si Hukom Montemayor na nasa pinto ng kanyang silid, nakaupo sa kanyang wheelchair, pinagmamasdan siya. Ang kanyang mga mata, na dati walang emosyon, ngayon ay mayroong pag-aalala. Anong nangyayari, Amihan? Tanong ng hukom. Ang boses ay mahina, ngunit may awtoridad. Ikinuwento ni Amihan ang kalagayan ni Mateo. Sinabi niya kung paano niya sinubukang gamutin ang kanyang anak, ngunit kulang siya sa pera. Nakita ng hukom ang kanyang pagiging ina, ang pagmamahal na naglalabas ng kakaibang lakas. Sa mga mata ni Amihan, nakita niya ang kanyang sarili, ilang taon na ang nakalipas, nang nawala ang kanyang anak na babae dahil sa sakit na hindi niya rin nasagip. Nurse, tawagan mo ang doktor ng pamilya. Dalhin mo si Mateo sa klinika. Utos ng hukom. Ang boses nito ay nagpapakita ng isang determinasyon na matagal nang nawala. At Amihan, huwag kang mag-alala sa bayad. Gumaan ang pakiramdam ni Amihan. Parang isang malaking bato ang nabuhat mula sa kanyang dibdib. Habang inaalagaan nila si Mateo, nagkaroon ng pagkakataon si Amihan na makipag-usap sa hukom. Unti-unti, nagkwento ang hukom tungkol sa kanyang anak na namatay, kung paano siya nawala ng pag-asa matapos ang trahedya. At doon, nakita ni Amihan ang koneksyon. Sila ay parehong nasaktan, parehong nawalan, at parehong naghahanap ng pag-asa. Sa katahimikan ng bahay, isang hindi inaasahang pagkakaisa ang nabuo sa pagitan ng dalawang kaluluwang sugatan. Isang gabi, habang naghahanda si Amihan na umuwi, tinawag siya ng hukom. Nakaupo ito sa sala, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay sa dilim. Amihan. Simula ng hukom, ang boses ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng interes. Ano ang kwento sa likod ng mga matang yan? Hija? Ang tanong ng hukom ay tila nagbukas ng isang matandang sugat sa puso ni Amihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang puro sakit ang lumabas. Mayroon ng lakas, isang bagong determinasyon na hindi niya inaasahan. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagkadakip kay Elias, ang pagpapaalis sa kanila ni Belen, ang pagbabanta sa buhay ni Mateo, at ang pagtatakwil ni Santillan. Bawat salita ay puno ng pait, ngunit meron ding bahid ng pag-asa. Tahimik na nakinig si Hukom Montemayor. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa malayo, ngunit naramdaman ni Amihan ang kanyang presensya, ang kanyang pakikiramay. Nang matapos si Amihan, isang mahabang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang paggalaw ng mga dahon sa labas ng bintana na tila nagbibigay ng kanilang sariling kwento. Amihan, simula ng hukom, ang boses ay malalim. Hindi madaling labanan ng isang taong may kapangyarihan at pera, lalo na kung mag-isa ka. Ngunit ang pagiging ina, iyan ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. May paghanga sa kanyang mga mata. Gusto kitang tulungan, hindi lang bilang abogado, kundi bilang isang ama na nawalan din ng anak. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng panibagong lakas kay Amihan. Hindi siya nag-iisa. Mayroon ng kasama sa laban na ito. Ngunit alam din niya na kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi siya pwedeng umasa lang sa iba. Kailangan niyang maging matatag. Kinabukasan, habang naglilinis ng kusina, isang ideya ang pumasok sa isip ni Amihan. Ang mga komento ni Aling Pacing at ng ilang kapitbahay tungkol sa kanyang masarap na luto ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Bakit hindi niya ito gamitin? Hindi niya kailangan ng malaking kapital. Pwede siya nang magsimula sa maliit, sa kanilang maliit na kwarto, at magbenta ng take-out na pagkain.
Sa tulong ni Aling Pacing na nagpautang ng iilang gamit sa kusina at ng ilang porsyento ng pera mula sa brown envelope na binigay ni Santian, na sa huli ay napagdesisyunan niyang gamitin para sa kanilang pagbangon, sinimulan ni Amihan ang kanyang munting negosyo. Nagsimula siya sa pagluluto ng kanyang bersyon ng adobo, sinigang at pinakbet. Ang kanyang mga lutuin ay may kakaibang lasa, lasa ng pagmamahal at pag-asa. Dahan-dahan, kumalat ang balita. Ang mga kapitbahay sa kanilang komunidad ay nagsimulang tumangkilik sa kanyang karinderya. Ang amoy ng niluluto niyang pagkain ay kumalat sa buong eskinita, na nagdadala ng mga ngiti sa mga taong dadaan. Mula sa iilang plato lang sa isang araw, dumami ang kanyang mga customer. Nagsimula siyang bumili ng mas maraming sangkap, gumamit ng mas malaking kaldero. Ang maliit na mesa sa labas ng kanilang silid ay napuno ng mga order. Ang karinderya ni Amihan ay hindi lang basta isang kainan. Ito ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang komunidad. Ang mga tao ay nakikita ang kanyang sipag, ang kanyang determinasyon. Binigyan siya ng isang espasyo sa tabi ng kanilang maliit na silid. Isang espasyo na dati tambakan lang ng basura, at doon, unti-unting lumago ang kanyang negosyo. Ang mga pader ng kanilang munting tindahan ay puno ng mga nakangiting mukha ng mga customer. Sa bawat haplos niya sa buhok ni Mateo, sa bawat tawa ng kanyang anak habang naglalaro sa tabi ng kanyang karinderya, nararamdaman ni Amihan ang isang kakaibang lakas. Ito ang simula ng kanyang pagbangon. Hindi na siya ang Amihan na sunod-sunuran, ang Amihan na biktima. Ngayon, siya na ang Amihan na lumalaban, ang Amihan na lumilikha ng sarili niyang kapalaran. Isang hapon, habang nag-aalala siya sa mga order na dumarami, isang itim na kotse ang huminto sa kabilang kalsada. Hindi niya ito napansin sa simula. Abala siya sa paghahanda ng pagkain. Ngunit nang marinig niya ang isang pamilyar na boses, napatingin siya. Nakita niya si Belen, ang kanyang biyenan, na nakatayo sa tabi ng kotse, nakatingin sa kanyang karinderya. Ang mga mata ni Belen ay naglalabas ng apoy, puno ng pagkamuhi at pagkasuklam. Hindi na ito ang mukha ng pagmamataas na dati niyang nakikita. Ngayon, mayroong halong gulat at inggit. Hindi niya inasahan na makikita si Amihan na bumabangon, na nagiging matagumpay, sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Tingnan mo nga naman. Bulong ni Belen sa kanyang sarili, na sa kalayuan ay narinig ni Amihan. Ang babaeng malas na yan, nakakabangon pa. Hindi dapat yan nangyayari. Ang kanyang mga labi ay nagkibit, puno ng paghamak. Ang titig ni Belen ay tila isang malamig na simoy ng hangin na humalik sa likod ng leeg ni Amihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ito ang kanyang pinaghirapan, ang kanyang pinagtayuan. Hindi niya hahayaan na masira ito ng sinuman. Dahil sa patuloy na pagdami ng kanyang mga customer, kinailangan ni Amihan na mag-hire ng isang katulong. Isang kapitbahay na nagngangalang Cora, na may 2 anak, ang kanyang kinuha. Ang karinderya ni Amihan ay naging isang maliit na santuwaryo ng pag-asa, hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa ibang nangangailangan. Lumipas ang ilang buwan, at ang dating maliit na pwesto ay lumaki na. Mayroon ng iilang mesa at upuan para sa mga kumakain. Ang amoy ng masarap na pagkain at ang tawanan ng mga tao ay pumalit sa dati katahimikan at amoy ng basura. Isang gabi, habang naglilinis na si Amihan at Cora, matapos magsarado, biglang may narinig silang ingay mula sa labas. Sunod-sunod na malalakas na tunog ang kumalat sa tahimik na gabi. Nagkatinginan silang dalawa, puno ng kaba. Dahan-dahang lumabas si Amihan. Bumungad sa kanya ang isang nakakapanindig balahibong tanawin. Ang mga mesa at upuan sa labas ng kanyang karinderya ay baligtad. Ang mga halaman na pinag-ingatan niyang diligan araw-araw ay nakakalat sa lupa. May ilang basag na pinggan at bote. Ang salamin sa dingding na may nakasulat na Amihan's Karinderya ay may malaking lamat. Tila sinalanta ito ng isang hindi nakikitang puwersa.
Nanginig ang mga kamay ni Amihan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi ito aksidente. Ito ay sinadya. Nakaramdam siya ng matinding takot para sa kanyang anak, para sa kanyang negosyo. Ito ay isang babala. Kinabukasan, habang inaayos nila ni Cora ang kalat, lumapit si Aling Pacing. Ineng, alam kong hindi ito aksidente. May nakakita sa mga kabataan na gumawa nito. Mukhang galing sila sa labas ng ating komunidad. Mukhang may nag-utos. Hindi na nagulat si Amihan. Ang tanging pangalan na pumasok sa kanyang isip ay si Santillan. At marahil, pati na rin ang kanyang biyenan. Sino pa ba ang may ganitong galit sa kanya at may kakayahang gawin ito? Kinabahan siya sa iniisip na yon. Ang banta sa telepono na natanggap niya ilang buwan na ang nakakaraan ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Mateo, nagtungo si Amihan sa bahay ni Hukom Montemayor. Puno ng pag-aalala, ikinuwento niya ang nangyari. Ang Hukom ay tahimik na nakinig. Ang kanyang mukha ay seryoso. Amihan, may hinala na ako sa taong may kagagawan nito. Simula ng Hukom, may koneksyon ako sa mga pulisya. Pinaimbestigahan ko ang nangyari at base sa mga nakalap naming impormasyon, ang mga kabataang yon ay kilalang bayaran na may kaugnayan sa isang security agency na madalas gamitin ng San Aurelio Holdings. Ang pangalan ng San Aurelio Holdings ay parang isang malamig na kidlat na tumama kay Amihan. Confirmed. Hindi na lang ito hinala. Alam na niya kung sino ang kalaban. Habang pauwi si Amihan, ang mga ilaw ng kalsada ay tila mas malabo kaysa dati. Ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng pagbabanta. Ngunit sa halip na bumigay sa takot, isang apoy ang nagsimulang magliyab sa loob niya. Hindi na siya pwedeng tumahimik. Hindi na niya pwedeng pabayaan ang kanyang sarili na maging biktima. Ito ang laban niya. Nakarating si Amihan sa kanyang pwesto. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may nakita siyang isang maliit na bulto na balot sa isang lumang papel. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang litrato. Litrato ni Mateo. Habang naglalaro sa isang parke, ang kanyang ngiti ay maluwag, inosente. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita. Sa isang sulat kamay na hindi niya pamilyar, ngunit puno ng pagbabanta. Ang ganda ng anak mo. Sayang kung bata pa siyang mawawala. Ang litrato ni Mateo ay hindi lamang isang banta. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Niyakap ni Amihan nang mahigpit ang litrato, ang kanyang mga kuko ay bahagyang tumatagos sa papel. Ang takot ay nagbago na ngayon sa isang matinding galit. Ang anak niya ang pinakamahalaga sa kanya at sino man ang magtatangkang saktan, ito ay haharap sa galit ng isang ina. Ang gabing iyon ay hindi naging tulog para kay Amihan. Walang tigil siyang nag-iisip, naghahanap ng paraan. Kinabukasan, agad siyang nagtungo sa bahay ni Hukom Montemayor. Wala siyang dalang kahit anong formal na dokumento. Tanging ang lumang kwaderno ni Elias at ang litrato ni Mateo. Hukom, ito na po ang kwaderno ni Elias, sabi ni Amihan. Inabot ang maliit, may takip na maruming kwaderno. Sabi niya, puro lang daw po ito mga random thoughts at mga useless numbers. Pero hindi ako naniniwala. Sigurado ako, may nakatago dito. Tinitigan ni Hukom Montemayor ang kwaderno ng matagal. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagiging matanda, ay matatalas pa rin. Dahan-dahan niyang binuklat ang kwaderno. Ang mga pahina ay puno ng mga nakalimbag na letra, mga ginuhit na diagram at mga serye ng mga numero na tila walang koneksyon. Ito ay hindi random, Amihan. Ito ay pattern. Bulong ng Hukom, ang kanyang boses ay tila nagiging mas malakas at mas malinaw habang inaanalisa niya ang mga pahina. Ang mga numerong ito ay tila mga serial numbers o mga code ng mga container at ang mga letra na ito
Itinuro niya ang isang serye ng mga titik at numero na may salungguhit. SAH Project 12A. 8 ng Agosto, 25. Ang SAH ay San Aurelio Holdings. Ang 12A ay isang tiyak na container area, paliwanag ng hukom. Ang mga petsa na ito, amihan, ito ay tila mga logbook entry na ginawa ni Elias sa kanyang personal na kwaderno. Tila may sinusubaybayan siya, tila mayroon siyang pinaghinalaan. Habang patuloy silang nag-aaral, nakita ni amihan ang isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa tabi ng mga code. AS. Ang mga titik ay nakasulat sa isang maliit na sulok, tila inilagay ni Elias doon ng may pag-iingat. As Aurelio Santillan, sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang hinala niya ay hindi pala mali. Ang kaibigan ng kanyang asawa ay hindi lamang walang kibo. Siya pala ang utak sa likod ng lahat. Ang hukom ay kinuha ang kanyang magnifying glass at tiningnan ang mga pahina ng mas malapitan. Tingnan mo ito, amihan. Ang mga huling entries, bago siya dakpin. Iba ang ink na ginamit dito. Tila may idinagdag si Elias pagkatapos, hindi sa iisang pagkakataon. Sa sandaling iyon, ang mga lumang kaso at karanasan ni Hukom Montemayor ay muling nagliwanag sa kanyang isip. Amihan, kailangan natin ng access sa mga opisyal na logbook at CCTV footage ng San Aurelio Holdings. Kung tama ang hinala ko, itong mga petsa sa kwaderno ay hindi magkatugma sa mga petsa ng opisyal na dokumentasyon na ginamit laban kay Elias. Kailangan natin ng external evidence. Ang paghahanap ng opisyal na dokumentasyon ay isang malaking hamon. Si Santillan ay masyadong makapangyarihan, ngunit ang pag-iibigan ni amihan at ang katalinuhan ng hukom ay nagsimulang gumawa ng himala. Dahil sa tulong ng hukom, amihan ay nakakita ng isang dating kasamahan ni Elias sa San Aurelio Holdings, si Ginoong Dante Reyes, na kilala na matapat at hindi rin nagtitiwala kay Santillan. Sa tulong ng hukom, nagkaroon ng pagkakataon si amihan na makipagkita kay Ginoong Reyes sa isang lihim na lugar. Sa simula, si Reyes ay nag-aatubili, natatakot na mawalan ng trabaho o mas masahol pa. Ngunit nang makita niya ang litrato ni Mateo at ang kwaderno ni Elias, ang kanyang puso ay nipon ng awa at galit. Nagkwento siya tungkol sa mga hinala niya sa ilang nakatagong transaksyon ni Santillan. May isang kopya ng hard drive. Bulong ni Reyes, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa paligid. Ang lahat ng CCTV footage at logbook entries ay nandoon. Akala nila, binura na nila ito, pero nagawa kong gumawa ng isang backup. Itatago ko sana pero hindi ko kayang makita na sinisira ang isang inosenteng tao. Ang pagkuha ng hard drive ay tila isang malaking tagumpay, isang sandaling pag-asa na matagal nang hinintay ni amihan. Gayunpaman, ang karinderya ay nanatiling bukas at ang pang-araw-araw na pakikibaka ay nagpapatuloy. Abala si amihan sa paglilingkod sa mga customer nang dumating ang isang bisita na hindi niya inaasahan. Pumasok si Belen sa karinderya ni amihan. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Siya ay nakasuot ng isang mamahaling damit. Nagtataglay ng isang aura ng pagmamataas na tila hindi na kailangan. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng katahimikan sa lahat. Ang mga tao ay tiningnan silang dalawa. Alam na mayroong magaganap na tensyon. Well, simula ni Belen, ang kanyang boses ay malakas at puno ng paghamak. Ang girl na ito, nagtatayo ng negosyo sa dumi at basura. Saan mo nakuha ang puhunan mo, amihan? Baka galing sa nakaw na pera ng anak ko? Si amihan ay huminga ng malalim, pinanatili ang kanyang kalmado. Hindi na siya ang amihan na umiiyak sa isang sulok. Wala kang karapatan na pumunta dito at mag-akusa, mama. Lahat ng ito ay pinaghirapan ko. Pinaghirapan?
Tumawa si Belen ng may pagkutya. Huwag mo akong linlangin. Lahat ng pera sa pamilya ay kinuha mo at ginagamit mo para sa sarili mong luxury. Ang anak ko ay nasa kulungan at ikaw, nagtatamasa. Ang luxury na sinasabi mo ay isang karinderya sa isang eskinita. Sagot ni amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may puwersa. At ang pera na ginamit ko ay matagal nang ibinigay ni Elias sa akin bago siya dakpin. Pero alam mo, it doesn't matter. Kahit wala akong pera, makakabangon ako. Hindi ako kagaya ng iba na umaasa lang sa iba. Nag-init ang ulo ni Belen. Ang yabang mo. Huwag kang magkunwari na ikaw ang bida dito. Hindi ka namin kaibigan. Isa kang malas. At ngayon, kailangan ko ng pera. Bigyan mo ako ng pera mo. Gusto kong makita ang aking anak. Wala akong obligasyon na bigyan ka ng pera, Mama, sabi ni amihan. Tumingala ng may matinding determinasyon. Ang pera ko ay para sa future ni Mateo at para sa paglaya ni Elias. Ang mga salita ni amihan ay tila isang malaking sampal sa mukha ni Belen. Puno ng galit, kinuha ni Belen ang isang plato ng pagkain na nakalagay sa mesa at inihagis ito sa sahig. Gumawa ito ng isang maikling malakas na tunog. Ang mga customer ay nagulat at tumayo. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, sisiguraduhin kong sisirain ko ang negosyo mo, sigaw ni Belen. Maari mong sirain ang mga gamit ko, Mama, pero hindi mo sisirain ang spirit ko, sagot ni amihan na natiling kalmado. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Bumalik si Belen. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatawa. Magdasal ka na lang na hindi ka matulad sa anak ko. Umalis si Belen. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng galit. Ang mga customer ay nagtipon sa paligid ni amihan, nag-aalok ng tulong. Huwag kang mag-alala, amihan. Kami ang customer mo. Tutulungan ka namin, sabi ng isa sa kanila. Habang naglilinis si amihan ng kalat, naramdaman niya ang isang kurot ng panalo. Hindi niya hinayaan na maging biktima siya. Sa sandaling iyon, ang kanyang panalo ay hindi lang tungkol sa paglago ng kanyang negosyo, kundi sa pagkamit ng kanyang personal na kalayaan. Ngunit ang banta ni Belen ay nanatili sa hangin, nagpapakita ng isang pangyayari na tila hindi matatapos. Matapos ang insidente kasama si Belen, lalong tumibay ang loob ni amihan. Alam niya na ang banta ni Belen ay walang kwenta kumpara sa banta ni Santillan. Kailangan na niyang kumilos. Ang hard drive na binigay ni Dante Reyes, ang tanging pag-asa nila. Nagpulong si amihan at Hukom Montemayor sa study ng Hukom. Ang silid ay puno ng mga lumang libro at ang amoy ng luma at tuyong papel. Inilabas ni amihan ang hard drive. Gamit ang kanyang personal computer, sinimulan ng Hukom ang pag-analisa ng mga files. Ito na ang totoo, amihan, sabi ng Hukom. Ang kanyang boses ay may pag-asa. Ang lahat ng footage at logbook entries ay nandito. Ang mga corrupted files ay ang mga files na hindi nila gustong makita natin. Sinimulan nilang buksan ang mga corrupted files. Ang mga data ay hindi madaling buksan. Nagkaroon sila ng ilang oras ng paghihintay at pag-aalala. Matapos ang ilang oras ng pagtatrabaho, sa tulong ng mga programa at technical skills na tinuruan ng Hukom sa kanya, nagawa nilang buksan ang mga files. Bumungad sa kanila ang isang video. Ito ay footage ng warehouse ng San Aurelio Holdings noong araw na inaresto si Elias. Sa video, kitang-kita si Aurelio Santillan, nakasuot ng jacket at baseball cap na nagtatago ng kanyang mukha. Kasama niya ang dalawang lalaki na nagdadala ng mga malalaking kahon na walang label. Ang oras na nakasaad sa video ay ilang oras bago ang oras na nakasaad sa official logbook na ginamit laban kay Elias. Kita mo, amihan? Nag-iba sila ng oras, sabi ng Hukom, na tinitigan ang video. Ginamit nila ang oras na hindi kaagad napapansin at ang mga entry ni Elias sa kanyang logbook ay ginamit laban sa kanya. Ito ay isang setup.
Tiningnan ni Amihan ang video ng walang salita. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng relief at galit. Ang kanyang asawa ay inosente. Ang kanyang hinala kay Santillan ay tama. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay hindi nasayang. Kailangan nating itong iprint at gamitin bilang ebidensya, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may determination. Masyadong mapanganib, sabi ng hukom, umiling-iling. Si Santillan ay may mga koneksyon. Kapag nalaman niya na meron tayo nito, magpapadala siya ng mga tao upang sirain tayo. Kailangan nating maging matalino. Sa halip na iprint ito, nag-isip sila ng isang mas ligtas na paraan. Nag-isip sila ng isang strategy kung paano gamitin ang video na hindi nila ibibigay sa public hanggat maaari. Habang naghahanda sila, biglang may isang malaking tunog ang narinig nila mula sa labas ng study. Mayroong kumatok ng malakas sa pintuan. Ang mga doorknob ay tila gumagalaw ng may puwersa. Nagkatinginan sila ni Amihan. Ang kaba ay muling bumalik. "Sino yan?" tanong ni Amihan. Ang boses ay nanginginig. "Hukom, buksan mo ang pintuan. Meron kaming search warrant." Ang isang malakas na boses ng lalaki ay sumagot mula sa labas. Ang tunog ng pintuan na pilit sinisira ay yumanig sa buong study. Ang mga mata ni Amihan ay nanlaki sa takot. Hindi ito mga pulis. Ito ay mga tauhan ni Santillan. Paano niya nalaman? "Amihan, mabilis. Kunin mo ang hard drive." Utos ng hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero hindi na natin dapat pang-aksayahin ang oras. Dali-dali kinuha ni Amihan ang hard drive at itinago ito sa ilalim ng kanyang damit. Tumayo ang hukom, nagpupumilit na makabangon mula sa kanyang wheelchair. Sa kabila ng kanyang karamdaman, mayroong isang bagay sa kanyang presence na nagpapahiwatig ng kanyang dating awtoridad. "Wala kayong search warrant." Sigaw ng hukom. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng galit. "Kung sisirain niyo ang pintuan na yan, sisiguraduhin kong wala na kayong maabutan." Nagkaroon ng silence mula sa labas. Ngunit ilang sandali lamang, isang malakas na tunog ang naririnig nila at ang pintuan ay nasira. Lumikha ng isang malaking butas sa gitna. Pumasok ang dalawang lalaki. Ang kanilang mga mukha ay balot sa galit. Hindi sila nag-aalangan. Sila ay desperate. "Nasaan ang hard drive? Ibigay mo sa amin, matanda." Sigaw ng isa sa mga lalaki, lumapit sa hukom. Hindi umalis ang hukom. Sa halip tumingin siya sa mga lalaki, ang kanyang tingin ay matalim. "Wala kayong makukuha dito. Ang katotohanan ay hindi nyo kayang itago." Ang isa sa mga lalaki ay lumapit sa hukom at itinulak ito. Napasalampak ang hukom sa sahig. Ang kanyang wheelchair ay tumumba. "Huwag kang makialam, matanda." Tumakbo si Amihan. Hindi niya na inalintana ang sarili. "Huwag niyo siyang saktan." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Ang kanyang pagmamahal sa hukom ay tila nagbago na sa pagmamahal sa isang ama. Samantala, sinimulan ng isang lalaki ang paghahanap sa study. Nagkalat ang mga libro at papel sa sahig. Ang computer ay tila binaliktad. "Wala dito? Nasaan ang hard drive? Kailangan na natin siyang tanungin," sabi ng lalaki. Tiningnan si Amihan. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Amihan ay nagagring. Isang unknown number muli. May pag-aalangan, sinagot niya ang telepono. Sa kabilang linya, si Aurelio Santillan. "Amihan, alam kong nasa iyo ang hard drive. Huwag kang magkunwari. Ibigay mo sa akin o sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang anak mo." Ang boses ni Santillan ay puno ng galit at desperasyon. "Nasa akin si Mateo. Ibigay mo sa akin ang hard drive o mapupunta siya sa isang lugar na hindi mo na siya makikita pa."
Naramdaman ni Amihan ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang banta sa buhay ng kanyang anak ay hindi na biro. "Huwag mong saktan ang anak ko," sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay basag. "Ibabalik ko ang hard drive. Magkita tayo." Ibinalibag ni Amihan ang telepono sa sahig. Tumingin siya sa mga lalaki. "Sabihin niyo sa kanya, magkita kami. Pero huwag niyong saktan ang anak ko." Ang dalawang lalaki ay nagkatinginan. Ang kanilang muka ay nagpapahiwatig ng isang tagumpay. "Sige, magkita kayo. Pero tandaan mo, isang maling galaw lang at magiging mas masahol ang buhay ng anak mo." Ang bawat oras ay tila lumipas ng napakabagal. Sa wakas, ang oras ng pagtatagpo ay dumating. Nagpatawag si Santillan ng pagtatagpo sa isang lumang bodega sa tabi ng dagat. Isang lugar na napakalayo at walang tao. Si Amihan ay nandoon. Hindi siya nag-iisa. Nakaupo si Hugo Montemayor sa kanyang wheelchair sa kotse ni Amihan, nagtatago sa dilim. Habang nagpaplano sila, nagbigay ng utos ang hukom kay Amihan. "Huwag mong ibibigay ang original hard drive. Gumawa tayo ng dummy." Gamit ang kanyang technical skills na tinuruan ng hukom sa kanya, nagawa ni Amihan na gumawa ng isang dummy hard drive. Isang lumang hard drive na puno ng mga corrupted files at walang kabuluhang data. Ang original hard drive ay itatago sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Nakarating si Amihan sa bodega. Ang hangin ay amoy alat at kalawang. Ang mga ilaw ay mahina at ang bodega ay puno ng mga anino. "Aurelio, nasaan ang anak ko?" sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Lumabas si Santillan mula sa likod ng mga container. May kasamang dalawang lalaki. Hawak niya si Mateo. Ang anak ni Amihan ay umiiyak. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Mama!" sigaw ni Mateo. Nagpupumilit na makawala mula sa mahigpit na hawak ni Santillan. "Mateo, anak ko!" Tumakbo si Amihan, ngunit hinarang siya ng mga lalaki. "Huwag kang lumapit, Amihan. Ibigay mo sa akin ang hard drive." Utos ni Santillan. Ang kanyang boses ay puno ng authority. "Hindi. Ibalik mo muna sa akin ang anak ko bago mo makuha ang kahit anong gusto mo," sabi ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Huwag mo akong subukan, Amihan," banta ni Santillan. "Hindi mo alam kung sino ang kinakaharap mo." Sa sandaling iyon, ang isa sa mga lalaki ay lumapit kay Amihan at sinubukan siyang kuhanin ang hard drive, ngunit si Amihan ay lumaban. Ang kanyang lakas ay tila nagbago, naging isang superhuman strength. Ang kanyang pagiging ina ang nagbigay sa kanya ng lakas. "Huwag mo akong hahawakan," sigaw ni Amihan. Sinipa ang lalaki. Ang kaguluhan ay nagpatuloy. Samantala, ang isa sa mga lalaki ay tiningnan ang dummy hard drive na hawak ni Amihan. "Ito na ang hard drive. Ibigay mo sa akin." Binitawan ni Amihan ang dummy hard drive. Kinuha ito ng lalaki at dali-dali itong ibinigay kay Santillan. Ngumiti si Santillan. Ang kanyang mukha ay puno ng satisfaction. "Ngayon, ibigay mo sa akin ang anak ko," sabi ni Amihan. Binitiwan ni Santillan si Mateo. Tumakbo si Mateo papunta kay Amihan at niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanilang reunion ay puno ng luha at pag-ibig. "Ngayon, Aurelio Santillan, wala ka nang magagawa." Biglang umilaw ang ilaw sa paligid. Mula sa likod ng mga container, lumabas ang mga pulis. Ang raid ay sinimulan. "Aurelio Santillan, ikaw ay inaresto," sigaw ng isang opisyal ng pulisya. Nagulat si Santillan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Tiningnan niya ang hard drive na hawak niya at pagkatapos ay tiningnan niya si Amihan. Paano? Paano mo nagawa ito?" "Ang katotohanan ay hindi mo kayang itago, Aurelio," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng victory. "At ang pag-ibig ng isang ina, hindi mo kayang sirain. Si Santillan at ang kanyang mga kasamahan
ay inaresto. Habang inilalabas siya, nakita ni Amihan si Belen na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang muka ay puno ng shock at pagkabigo. Ang kanyang anak, ang kanyang yaman, ang kanyang power ay naglaho na. Ang kanyang karma ay dumating na. Makalipas ang ilang linggo, muling binuksan ang kaso ni Elias. Sa tulong ng ebidensya mula sa hard drive ni Elias at sa patotoo ni Ginoong Dante Reyes at ni Hukom Montemayor, si Elias Verano ay sa wakas ay pinawalang sala. Ang kaso laban kay Aurelio Santillan ay matibay at siya ay nahaharap sa mahabang sentensya sa bilangguan. Dumating ang araw ng paglaya ni Elias. Nag-iisa si Amihan na pumunta sa gate ng bilangguan. Hawak ang kamay ni Mateo. Nang makita niya si Elias, ang kanyang puso ay tila tumalon sa dibdib. Si Elias, ang kanyang asawa, ay malaya na. Niyakap nila ang isa't isa, isang mahabang yakap na puno ng relief at pagmamahal. Si Mateo ay umiyak at si Elias ay umiyak. Si Amihan ay umiyak. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Amihan, nagawa mo, bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay basag. Alam ko, wala akong right na magtanong pero bakit mo ako sinagip? Bakit ka naniniwala sa akin? Dahil mahal kita, Elias, sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. At alam ko na inosente ka. Pero Elias, hindi na ako ang dating Amihan. Marami akong natutunan habang wala ka. Nagbigay si Elias ng isang small smile. Alam ko, nakita ko ang strength mo. I'm so proud of you. Nagmaneho sila pabalik sa lugar kung saan nakatira si Amihan at Mateo. Ang komunidad kung saan sinimulan niya ang kanyang pagbangon. Sa simula, si Elias ay nag-aalangan. Nakita niya ang karinderya ni Amihan na ngayon ay isang malaking restaurant. Ang mga pader ay bago, ang ilaw ay maliwanag, at ang mga customer ay dumarating at umaalis. Ito ang restaurant mo, Amihan? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Oo, ito ang bunga ng hard work ko. Ito ang legacy ko. Ang legacy na ginawa ko para sa atin, sabi ni Amihan. Sa loob ng restaurant, ang lahat ay malinis at maaliwalas. Ang mga tao ay masaya. Tumingin si Elias sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng admiration. Ang Amihan na kilala niya ay isang babae na humble at shy. Ang Amihan na nakikita niya ngayon ay isang boss, isang successful entrepreneur. Amihan, I'm so sorry sa lahat ng nangyari, sa mga salita ko, sa mga doubts ko, sabi ni Elias. Humawak sa kamay ni Amihan. Wala akong right na maging asawa mo. Huwag mong sabihin yan, Elias. Tayo ay pamilya, sabi ni Amihan. Pero may isang bagay akong gustong malaman. Ang tungkol sa utang na loob mo kay Santillan. Is it true? Si Elias ay umiling-iling. Hindi. That's a lie. Sinubukan niyang i-manipulate ako, pero hindi ako pumayag. That's why siya ay gumawa ng setup. Tiningnan ni Amihan ang kanyang asawa. Ang kanyang pagmamahal ay malakas, ngunit ang kanyang respect ay mas malakas. Hindi na siya ang babaeng dependent sa kanyang asawa. Ngayon, siya ay independent. Elias, I'm so happy na malaya ka na, sabi ni Amihan. Pero may isang request ako. Hindi mo na kailangan pang magtrabaho sa company na yon. Tumulong ka na lang sa akin sa restaurant.